Great morning mga Karuba! Once again, this is Andrea Mariel Sales, one of your reliable property consultant of Proveneo Land Inc. and also your kwalang kapitbahay here at Lancaster, New City. So for today's video, meron na naman akong panibagong i-share sa inyo. Ayan, nakikita nyo naman dito sa likuran ko, napakalaking lote nito, which is our Thea Townhouse. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Let's go! So ngayon, nandito tayo sa Woodcrest 2 para ipakita sa inyo ang panibagong renovation and modification ng ating Thea Townhouse. For this lot area, nasa 100, estimated po ito ha, nasa around 110 square meters po ang laki ng lote. But yung typical Thea Townhouse natin have a lot area of 50 square meters lang po yun. And then yung floor area niya is 60 square meters. Pero itong kay client nga natin, since pina-modified niya, mas lumaki pa yung floor area ng kanyang bahay. So ito dito sa ano na to, ayan. Ito yung harapan ng Thea. Ito is rough finish lang siya kasi usually 'di ba ang mga pinapagawa is talagang gated siya, may mga tubular na ano, pero ito is sarado. Siguro dito ilalagay yung parang yung modern na house number, and then ito yung doorbell, and meron pa rin siyang ilaw dito sa side na to para at least 'di ba pagkagabi nagbibigay liwanag pa rin siya, maaliwalas pa rin siyang tignan. And dito, ayan. Tara. Yan. So napakalaki ng loto ni client natin, no? Dito tayo sa side na to. Yan. Habol, charot lang. Ayan, since corner lot nga si client natin, ito, pinagate niya pa rin dito, siguro dito yung magiging entry niya para sa kanyang garage. So ito, bagong idea to sa inyo kasi usually, di ba, yung mga binablog natin is yung binubuksan na mga gate. But for this one, ang ginawa and idea ng ating client is yung hindi siya rolling. Hindi, sliding gate. Ayan. Pero pwede rin naman kung gusto niyo, kung trip niyo na roller gate. Ayan siya. Ay, medyo matigas siya. Sige, kuya. Ayan, dito pala muna. Diba? Amazing! Char. Ayan siya. So, full po yan na pwede nyong naka-sliding po siya. So, di ba, space saving pa rin kasi usually yung mga gate na ino-open pa, kumakain siya ng malaking space eh. Unlike for this one is nag-sliding lang siya up until dito sa may side niya. So, pag sasarado mo rin, same ganun. But some of, other ideas is pwede siyang automatic or manual na dehatak. Yeah. So, ayan, nandito naman tayo sa loob ng garahe ng ating client. Dito sa area na to, siguro may mga other ideas pa siya na hindi pa kasi totally finish yung loob ng bahay. And also dito baka meron pa siya mga ipapalagay, either yung grotto or if gusto nila naka-landscape, yung may mga hala-halaman dito. And kung mapapansin nyo, ito first time natin to ha. Sa mga binablog natin na houses, is yung Jalo Plus. Jalo Plus na po yung tawag dito kasi di ba yung mga dati natin is Jalousie. Ang pinakaiba naman ng Jalousie sa Jalo Plus, yung Jalo Plus natin is naka two-way mirror na siya. So, pag nandito kayo, reflection nyo yung makikita, pero pag nandun kayo sa may kabilang side, is yung labas yung makikita nyo. And at the same time, is hindi ganun na sobrang liwanag pagdating sa loob. Pero same pa rin yun ng function kung paano ino-open yung Jalousie. Ayan. So, dito naman sa area na to, is yung kanilang napakalaking lote. So, itong, ayan, ang pinalagay nila is tracking light. Ayan, ang laki pa ng garahe nila, no? So, talagang minaximize nila kasi usually typical Filipino traits nga natin, no? Mahilig tayo sa mga gatherings. At least, ito, ang laki ng lote nila. So, pag meron sila mga family gatherings, is malaki yung space nila. At the same time, is andito rin yung access. Papasok din sa loob ng kanilang bahay.
Ayan. So, merong access dito, meron din dun sa main door. So, ito yung back door nila. So, pasukin naman natin yung loob ng kanilang bahay. So, dito tayo. So, ito naman yung pinaka-main door. Wala naman silang pinabago. Ang turnover po kasi nito is color white. So, binagay lang nila sa theme ng kanilang bahay. Ayan, pina-brown din nila. And ito, may other ideas din. Katulad yan ng mga other binavlogs natin. Pwedeng yung mga digital na, ang tawag dito? Mga doorknobs. Yung smart lock doorknob. Ayan. Pero sila, niretain nila yung kung ano yung pinaka-actual turnover. So, ito yung loob. Tara. Ayan. Sobrang ano pa din, di ba? Mas lalong lumaki. Yeah. Kasi minaksimized nila yung space. So, on this area, this will be their living room. Siguro dito, nakita ko kasi na meron pang ilaw. Ayan. Siguro dito yung area for their bar counter. Baka maglagay sila client niyan. And on this part, sa actual turnover po is ito, pader po yan. Yan. Pader po yan tapos merong bintana. Yan, may bintana dito yan, yung actual turnover. And etong area na to is yung pinaka-garahe. Pero sila client nga, since gusto nilang i-maximize yung space, eto na yung pinaka-entertainment area nila or lounge area. So, dito naman sa side na to. Ayan. Ito yung first bedroom. So, dito sa area na to, ang ginawa nila is their kitchen. Lang talaga yung mga pinagawa nila. Yan. So, meron silang kitchen counter dito. Siguro, hindi natin alam kung ano yung magiging ayos. Baka nandito yung ref, or nandito yung pinaka-lutuan nila, or nandito yung lutuan. So, hindi natin alam kung ano yung magiging ayos. Pero kung ma-visualize nyo, pwede nyo rin ipagawa to sa inyong mga houses. Yan. So, punta naman tayo sa restroom. Ayan. So, ito naman yung area for their restroom. So, si Thea po kasi have 3 bedrooms po yan. And then, 2 toilet and bath. Ito yung first bathroom dito sa ground floor. And ito, the usual, diba? Ang kagandahan na merong bathroom dito sa baba is if meron tayong mga bisita or mga elderly, hindi na sila mahihirapan pang mag-akyat baba. And ito yung parang pinaka-common restroom natin. Ito, wala namang masyadong pagbabago yung ginawa ni client. The actual turnover pa rin naman siya. Pinapalitan lang yung mismong yung toilet and bowl. Pero yung sink, yun pa rin naman. Yung actual turnover, ganito din po siya. Completed with shower fixtures. Naka-tiles na rin. So, walang masyadong pinabago si client. And aside lang po doon, para siguro ma-maintain na pare-pareho yung itsura, is pinapalitan nila ng Jalo Plus. Naman sa area na to, yung actual turnover po natin is nandito yung pinaka kitchen top. Ayan. Ang ginawa nila client, pinaalis na. Kasi yung actual nga po, nandito yung lababo, nandito yung parang pinakalutuan niya. Tapos ito is pinto po yan ng back door. So since nga po, may space pa rin for the service area, niretain pa rin nila service area itong portion na to. Kasi usually, di ba, kung napapansin nyo sa mga binablog ko is ginagawa na lang kitchen extension, nakatago dito yung kitchen, pero si client natin niretain niya na gawing service area or yung laundry area niya rito. Yan. So, meron nagpalagay siya dito ng socket para sa automatic washing. And andito po yung daan for their back door going to their garage. Ayan po yan. Tapos may kasama pong pool. Charot lang. Kasamang pool pag turnover. Ayan. So, dito naman, yung actual turnover po nito is steel railings. Pero ito, steel railings pa rin naman, pero iba na yung design niya. Tapos, ito, yung usual na mga clients natin is
kung hindi bar counter, nagpapalagay sila dito ng mga hidden cabinets. Ayan, para lalagyan ng mga kung ano-anong anik-anik natin, diba? Mga panlinis, yan. Pero ito, open lang siya. Feeling ko talaga gagawin nilang bar counter kasi meron pa siya mga tracking light. Yan. So, dito naman, katin natin yung second floor. So, ito yung pinaka-staircase ng Thea Townhouse. So, high ceiling po yan. So, kahit mga chandelier, yung mga nauso sa IKEA na mga hanging lights, ayan, pwede kasi sobrang taas pa niya, oh. And then, dito sa area na to, ayan, pwede nyo palagyan ng mga collections nyo, huwag naman yung mga bag na collection, kasi, di ba, yung mga typical na mga boys natin dyan, may hilig, for example, yung mga Hot Wheels, or yung mga Gundam, yung mga ganyan, action figures. Ayan, so pwedeng ito palagyan nila, or mga portraits, mga frames, ayan. So para at least hindi ganun na plain itong walls dito sa may staircase. And then itong itong flooring, ayan. Yung flooring ng yung flooring ng hagdan nila. Kasi 'di ba, yung usual na binablog natin is either naka-tiles, naka-vinyl, or wooden planks. Sila client, ang ginawa nila is industrial finish. Ito yung mga uso ngayon or yung sa mga coffee shop na medyo rustic yung itsura, 'di ba? So, ayan, ito yung pinagawa nila dito. Hindi na nila pinalagyan ng kahit anong mga floorings. Yan, so nandito naman tayo sa hallway ng second floor. Sila client, ang pinalagay naman dito sa flooring nila is wooden finish na porcelain tiles. Ayan siya. Kasi ito, bibihira lang sa mga vlog ko yung may mga ganitong flooring, no? Tapos, dito kasi sa second floor, yung usual turnover is yung master's bedroom, second bedroom, yung balcony niya, and also yung second bathroom. Restroom. So, kung mapapansin nyo, wala pa siyang pinto, no? Hindi pa kasi napa-finalize kung ano yung magiging pinaka-pinto nila. Either yung salamin na naka-smoke. So, ayun, hindi pa siya totally finished. Tsaka wala pa siyang yung sink dito, yung lavatory. Yan. Tapos ito yung lagi ko sinasabi na ideal, yung nafo-fold. Para space saving pa rin naman siya, diba? Yan. Kasi yung iba, ang ginagawa is pinapalagay dito sa area na to, which is dun kasi yung bukasan ng pinto. So, pagka hindi siya na-fold, tumatama. So, ayan. Diba? Tapos, pinapalitan na rin nila yung tiles dito. As in, total, na siya? Total na binago. Kasi yung actual turnover na katulad din siya nung CR sa baba. Pero ito is pinatiles nila yung wall, which is bumabagay din yung accent niya, no? Yung itsura ng tiles. And ito, naka-mosaic na flooring. So, din siya, same with balcony and dun sa may garahe. Tapos ito, pina-change na rin nila yung shower. Feeling ko yung nasa baba kasi tinanggal na yung shower, baka ganito rin ipapalit. And then yung actual turnover natin is meron na po siya ditong outlet talaga, which is provision for your heater. Yan. Or kung ano man yung gusto nyo ipalagay dyan. At least meron ng socket. Pero dito po sa part na to, ito yan, no? Ganda, no? Ayan. Yung ganito salamin, nasa model unit namin ito ng Minami. Wala pong actual na socket po dito, ha, pagka turnover. Pero sila client, yun nga, ang pinalagyan nila. Siguro, baka pwede sila maglagay dito ng hair blower. At least meron pa rin sila ditong socket. So, punta naman natin yung first bedroom. Kasi yung baba is, hindi na nila ginawang bedroom, diba? Pero sa actual turnover po, ito yung second bedroom. Pero ito na yung first bedroom nila. Ayan. So, ito siya. Charot. So, ito. Ayan yung sinasabi ko. Diba?
Jalousie pa rin naman talaga siya, pero Jalo Plus na daw po ang tawag sa ganito. Ayan, nakikita nyo yung labas, pero pag nandun kayo sa may kabilang side, is ano siya, naka two-way mirror. And ito rin ako naganda. May access pa rin siya going to their balcony. Ayan. Tapos, ayan, nandito yung split type. Tapos, yan yung ilaw, ganyan na pinalagay. Kasi yung actual turnover, isang ano lang po yan, isang ilaw. Ayan. So, ito yung first bedroom nila sa kanilang bahay. So, ito naman yung area ng kanilang hallway. Yung actual turnover po na to, ito, para at least may idea po kayo no, kung ano talaga yung pinaka-actual turnover sa inyo. Kaya sinasabi ko rin kung ano yung itsura niya before. So, itong area na to is ito po yung pinto going to the master's bedroom. And then, andun po sa master's bedroom yung balcony. Pero ang ginawa nila ito, pinalagyan nila ng bagong pader. Yan, nagsaset as division siya. So, ito dapat pinto to. Tapos, ayan. Pagpasok mo, isang ganun yun. Isang kwarto siya. Yun yung master's bedroom. Pero sila client, ang ginawa nila is itong hallway. And then, they're going to their second bedroom. Tara! Ito yung area ng master's bedroom. Tapos, andito yung daan dapat going to their balcony. So, ang ginawa, ayan, pinalagyan ng Jalo Plus. Tapos, ito is yung access ulit going to their balcony. Ayan, ayan siya. Ayan. So, lahat ng kwarto po dito is merong access papunta sa balcony. Ayan. So, tara, puntahan naman natin yung master's bedroom. So, ito, wala po talaga to sa actual turnover. So, pinadagdag nila kasi since, ano nga sila, diba, corner lot. So, talaga may-maximize nila yung space. Wala nang bedroom sa baba, lahat po nasa taas na. So, 3 bedroom pa rin naman siya. Ito yung kanilang master's bedroom. Ayan. Wala pa masyadong nilagay dito like yung mga cabinets. Wala pa siya. Siguro soon yan. Hindi pa siya totally finished. Ayan. So, ang lawak nung kanilang master's bedroom. So, ito is yung Jalo Plus pa rin. Bintana going dun sa side. Diba? Nang pang-horror yung pinto. Charot lang. Pang-horror yung tunog. Ayan. So, ito, meron siyang dalawang window. Ayan. Malawak, no? Tapos, ayan yung ilaw. And then, ito, ayan, dito tayo. Medyo may mga gamit pa kasi. Ayan, sarado natin siya. May mga gamit pa kasi siya. Ayan, kasi tinatapos pa nila. Ito siguro, ito yung magiging sink nila dun, no? Kasi diba napansin nyo, walang sink pa dun sa baba sa kitchen. So, ito yung ipapalagay nila. Grabe yung gundo nito. Ito yung mga ano ngayon eh, yung mga nauuso na sink. Yan. So, ito siguro gagawin itong walk-in closet. Kasi yung mga binablog nga natin, andun yung CR, tapos andito yung pinaka-walk-in closet niya. Alam niyo yung another idea lang or tip na pwede nyong gawin since kung halimbawa lang naman, diba? Nandun kasi yung CR. Tapos kung ito is gagawin nilang walk-in closet, maganda siguro kung magkaroon din ng access dito. At simpleng access lang naman para at least hindi na dumadaan sa hallway, di ba? Directly na going to their dito sa bedroom nila, sa master's bedroom. Yun nga, nagkakaroon ng two-door way dun sa kanilang restroom. Tapos ito is yung kanilang access going to their balcony. So tara, puntahan natin yung napakalawak nilang balcony. So ito yung kanilang balcony. So since yun nga nagpa-extend sila, mas lalo pang lumawak yung kanilang balcony dito. Tapos nandito rin yung yung para dun sa split type nila and also nandun sa kabilang side. So aside dito, meron pa silang dito sa area na to.
Pero okay din, no, kung parang minaximize silang ganun. Pero syempre, baka gusto nila ng sunlight dito. Yan, maulanan dito ng very light. Ayan. Para hindi nga naman full, 'di ba? So, ito, yung access dun kanina sa first bedroom. Tapos, nandito yung para sa kanilang split type aircon. Ayan. Tsaka, kung mapapansin nyo, tignan nyo naman yung paligid. Sobrang tahimik, sobrang aliwalas. Sobrang layo sa buhay natin sa Manila, 'di ba, na which is congested. So talagang pag tumira ka dito, maninibago ka. Dito mo ma-feel yung relaxation, 'di ba? Yung parang ka rin nakatira sa probinsya kasi 'di ba pagdating ng 6 PM, 7 PM, tahimik na. Ganun po dito. Kasi yun nga, lumaki rin ako sa Pasay, which is yung 6 PM, 7 PM, dami pang tao niyan sa labas. Pero dito, ayan, no, sobrang tahimik, sobrang mahangin, sobrang aliwala. So, panibagong ambience yan para sa inyo and sa inyong pamilya. So, ayan, nakatapos na naman tayo ng another idea para sa inyong Thea Townhouse. Or, syempre, kahit anong model pa naman yan. So, at least meron kayong mga ideas na pwede nyong gawin sa inyong tahanan. So, etong contractor natin na to is bago po sila. Sila ay si JJM Construction. So, ilalagay ko rito sa side yung kanilang screenshot ng kanilang page. Pwede nyo pong kontakin si Sir Jonald Aguilar para kung gusto nyo magpa-quote kung magkano yung magiging costing ng renovation nyo or modification. Ayan, pwede nyo po silang i-message directly. And also, ilalagay ko rin po sa description box yung kanilang link ng Facebook page. Ayan. And sa mga kababayan natin, mga karuba, na gusto rin magkaroon ng kanilang sariling bahay, bahay at lupa, meron din po tayong mga condos na available sa mga investors natin dyan, OFW, na gusto rin mag-start na kanilang rental or Airbnb business. Meron din po tayong available na mga condo units for as low as 8,000 monthly down payment. Ayan, di ba? Magkakaroon ka na ng sarili mong condo. I-message nyo lang po ako. Andito ang aking Facebook, also my YouTube channel. Ayan. And also, ilalagay ko rin siya sa description box yung link and also my contact details para makapag-usap tayo directly and malaman nyo kung ano pa yung other information na pwede kong i-share sa inyo pagdating sa pagkuha nyo ng inyong sariling bahay at lupa or condo. Yan. So, thank you po sa lahat ng sumusuporta and also mga nanonood and nagsasubscribe. Nababasa ko po lahat ng comments nyo and also yung mga message nyo. Sobrang nakaka-overwhelm po para sa akin na yung mga positive feedbacks nyo and also yung mga negatives, that's okay. Part po yan. So, mga mga nanonood, maraming salamat po. And also, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do like and hit the notification bell down below to subscribe to keep you all guys updated. So, thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye! Please do like and hit the notification bell down below to subscribe and to keep you all guys updated. Thank you for watching!